Naku po, mga kabida, no? Nakuha pa pong akusahan po ni DOJ Secretary Boying Rimulya, ito hong mga senador po natin, ano po? Itong si Senator Bato at saka itong si Senator Amy ng pambubuli, ano? Doon po sa mga resource persons na kanila hong inimbita po mga kabida sa pagdinig na nangyari po kahapon dyan po sa Committee on Foreign Relations ng Senado, ano po, na? Yung hearing na yon ay patungkol pa rin doon po sa questionable hong paghuli o pag-aresto po mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano, at dinala po sa International Criminal Court, ano po. Okay? Pangatlong pagdinig na po yon, ano, kahapon po mga kabida, after hindi ho sumipot po itong mga resource persons coming from the executive branch dahil po pinagbawalan po sila na umattend, okay, nung second hearing po ng Committee on Foreign Relations po. Buti na lang po, nagkaroon po ng settlement, okay, hindi umabot po doon sa point mga kabida na isabpina po itong mga resource person, kaya yun, dumalo po sila kahapon po, ano. Nagugat kasi yung accusation po mga kabida ni Secretary Rimulya ng pambubuli, ano, doon po sa mga senador. Doon po sa tanong ni Senator Bato de la Rosa kung sino ang nag-utos para pasakayin po mga kabida sa eroplano ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Ang problema po parang bola na ipinapasa-pasa po itong tanong po ano ni de la Rosa, no? Wala hong umamin. Unang-una po ito hong si General Torre. Tinanong po diyan, ano? Okay? Kaso lang po ang sabi niya, sinunod lang daw niya yung utos, ano? Coming from the Chief PNP. Nung tinanong po siya, ikaw ba yung nag-utos na pasakayin? Okay? Walang malinaw po na sagot. Ang sabi po niya, he was just following orders from the Chief PNP. So nung tinanong po yung representative po mga kabida ng Interpol, ito hong si Executive Director Alcantara, ang sabi po niya, limited po yung kanyang role. Ano? Yung kanyang role lang po is to coordinate with the Philippine authorities. Okay? So as to siya yung nag-order, hindi ho daw siya ang nag-order. Ano? Hanggang yung question po ay napunta po kay General Marbil po mga kabida. No? Okay? Nung tinanong na po itong si General Marbil, ang nangyari po, in-invoke po ni General Marbil ito hong executive privilege. Kaya umalma po itong dalawa, no? Si Senator Bato at saka si Senator Amy. Bakit po in-invoke yung executive privilege? Na wala naman pong connection yung tanong doon po sa executive privilege, ano? Kaya doon na po sumalta mga kabida, ito hong si Secretary Rimulya. Okay? At inakusahan po ng pambubuli ito hong dalawang senador. Which is, hindi naman po pambubuli. Wala naman pong pambubuli na nangyari po mga kabida, no? Kasi personally, nakita ko yung buong hearing kahapon Simpleng tanong lang po yun. Okay? Kung sino yung nag-utos. Kasi yung premise kasi, dun po sa tanong mga kabida, ganito kasi yon. May explanation po itong si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, no? Patungkol po doon po sa mga violations, no? Na nakita po niya doon po sa pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte, ano? Unang violation po, yung hindi ho daw idinaan itong si Digong sa local court po natin. Ayon po sa nakasaad po mga kabida sa Article 59 po ng Rome Statute, ano? Okay? Kailangan dong idaan muna sa local court po natin in order to determine yung identity po ng hinuli, ano? Okay? Ang problema po, hindi ho nagawa yun, mga kabida. So, yun yung premise. Okay? Tapos, may mga ibang violations pa pong sinight. Ito hong si Justice Ascuna, no? Kaya, yung tanong, kung sino yung nag-utos, kasi yung contention kasi doon po ni Senator De La Rosa, mga kabida, ayon lang po sa aking interpretasyon, kung bakit po nagmamadali, ano, napasakayin po itong si Digong sa eroplano. Kaya yun, nangyari, ano. So, walang umamin doon po sa question na yun, ano.
hanggang yung ending po, inamin lang pala po ni Secretary Rimulya mga kabida, na sa kanya galing yung clearance at saka siya na mismo yung nag-utos, ano, doon po sa pagpasakay po kay dating Pangulong Duterte sa eroplano para dalhin po sa International Criminal Court. Okay? Now, para po maintindihan po ninyo, ano, ipapakita po namin sa inyo at ipaparinig po namin sa inyo yung kaganapan po kahapon, ano, doon po sa question kung sino po yung nag-utos. Okay? Hanggang doon po sa accusation po, ano, ni Secretary Rimulya ng pambubuli, ano po, laban po dito sa dalawang mga senador, Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos. Narito po. Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you give the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, And sir. we gave the clearance to serve the warrant Yes, sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground. Sila ang nag-implement doon. Kaya, Chief PNP, you give the order to sa ADG? The order of to the CID is really to assist the PCTC when it comes to arrest po. So, sino nagbigay ng order kay General Torre na ipasakay sa aeroplano? It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga, PCTC. PCTC Were you the kayo? one who ordered the boarding of President Duterte sa aeroplano? General Alcantara, please. Mr. Senator, Madam Chair, I've said from time to time that my mandate is to coordinate our law enforcement agencies to comply with the requirement of the Interpol. Correct. I believe you, sir. Coordination ka lang. Coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marvel na ikaw daw nag-order sa kanya. That is the limit of my power. Yeah. But according to General Marvel, ikaw daw nag-order sa kanila na isakay sa aeroplano si Pangulong Duterte. And that is the Duterte. limit also of my... So ayun po, ano, paikot-ikot lang talaga yung tanong. Natagalan po sila dun po sa tanong po mga kabida. Simpleng question lang po yun, ano? Sino yung nagutos? Wala hong umamin. Pinapasa-pasa yung question. Hanggang umabot dun po sa executive privilege po, ano, ni General Romil Marbil po, ano po. At dito umalma, ito pong si Secretary Rimulya. Okay, pumasok po si Rimulya at inakusahan po itong si Senator Bato at Senator Amy ng pambubuli, ano po. Pakinggan po natin ito, ano. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a position. No, we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And No, executive no, we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. President Remulla. Duterte is already at The Hague. Tapos na We're ang boxing. asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang tanong nag-order? natin. We're trying to understand every step of As the I said way. earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. That's why if we So, try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. So ayun, inamin lang pala. Pinatagal pa po, ano? At least kung inamin po ni Secretary Rimulya at first, okay, sana hindi na po umabot doon po sa balitaktakan po, ano, mga kabida. Okay? Tapos na sana yung tanong, nasagot na sana yun. Ang problema, inintay pa po niya, no? Yung pagkakataon po na akusahan po itong mga senador ng pambubuli, ano po. Yun kasi yung attitude po mga kabida ng mga taong medyo nagipit na po, ano. Kung hindi ho i-invoke yung executive privilege, okay? Akusahan na lang po yung mga senador ng pambubuli, ano, parang defense mechanism ano. Okay? So yun po, no? Walang pambubuli talaga mga kabida, no? Walang pambubuli. It was just a normal question
ang layunin lang dalawang senador doon po sa tanong na yon is para ma-establish kung sino talaga yung nag-utos. Okay? Eh yun pala, si Secretary Rimulya, no? Diba? Simple question that needs simple answer. Pinatagal pa po. Okay? Diba? Parang may tinatago kasi eh. Diba? Yun yung resulta eh. Parang may tinatago po, ano? Kaya ayaw po nilang mabulgar. Kaya ini-invoke yung executive privilege po mga kabida, no? Yun yung hindi ho maganda, no po. Eh, kailangan po tayo ng transparency po dito eh, no? Transparency because it's government action yun eh. And the people need to know that government action na yan. Okay? Kaya nga ako, nagtataka din ako, bakit may mga ganyan, may mga executive privilege. Parent enough, ano? Dapat ipaalam po nila sa tao yung kanilang mga actions. Unang-una, the people deserve the actions of the government officials, ano? Kasi public function yun eh. Official function yun, ano? Oh. Tapos yun, ni-invoke ang executive privilege. So sana po yung transparency po doon, ano? Diba? So yun po. Okay? Yun lang po yung medyo nakakalungkot po, ano, mga kabida eh. Kasi ang akala natin po eh, dumalo po itong mga official na ito, ano, para po sabihin po yung katotohanan, ano. Alright? Eh, yun. May mga, hanggang ngayon, katanungan mga kabida na hindi ho malinaw, ano, at nag-aantay po ng mga sagot. Kagaya na lang po dun po sa tanong po ng mga senador kay Ambassador Lacanilaw, ano, kung bakit po siya pumirma doon po sa certification, was he representing the Philippines or the Interpol, ano? Eh, wala naman po siyang representation doon po sa dalawa, ano? Pero pinirmahan po niya, ano? Kasi nagkakagulo na daw doon po sa loob, ano? So, pwede ba yun? Okay? Nung tinanong po siya mga kabida kung alam ba niya na dinaan po sa local court itong si Digong? Or hindi ho dinaan sa local court itong si Digong? Ang sabi po niya, hindi daw niya alam. Eh, buong stretch po ng paghuli kay Digong from the airport to the Villamor Air Base hanggang nakalipad po itong si Digong sa, ano, sa Dubai. Kasi via Dubai yun eh. Alright? Oh. Ang sabi po niya, hindi niya alam. Pwede ba yun? Ano palang ginawa niya? Natulog? Doon po sa Villamor Air Base? O di kaya doon po sa NAIA? Diba? So halata pong nagsisinungaling po, ano? Buti na lang po eh, hindi ho siya kinontem. Okay? Hindi ho siya kinontem po ng Senado. Kung nagkataon po sa House of Representatives pa yun mga kabida, tapos po, ano? Ito hong si Lacanilaw. Pero hindi mangyari yun. Kasi kalyado nila eh. Diba? Eh, para lang po dun sa mga kalaban po nila na iko-contempt po ng mga miyembro po ng House of Representatives, kalaban po ng gobyerno, ano? Kalaban po ng Marcos administration, ano po. Okay? So, yun lang po, ano? Anong sa tingin po ninyo, mga kabida, dito ho sa hearing na naganap po kahapon, ano? Was it worth listening? Okay? Yung mga sagot po ng mga resource person po mga kabida, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Thank you very much. Isang magandang araw po sa ating lahat.